Tatlong bagay na nagpapapangit sa bahay mo nang hindi mo namamalayan. Number 1, naka-expose na mga wire. Ito yung kadalasang mga wire na makikita mo sa loob ng bahay, pwede sa gilid o sa gitna na hindi nakalubog sa pader. Isa yan sa nakakapagpapangit sa bahay mo. Ang isang solusyon dyan, kaibigan, ay gumamit ka ng molding. So ano ba yung molding? Ito yung molding, kaibigan. So dito mo ipapasok yung wire para hindi sila nakakalat, and then iligay mo lang siya sa iisang gilid para hindi sila pangit tignan. Pero ang pinaka best way pa rin dyan, kaibigan, is kung kaya mo siyang ilubog sa pader, ilubog mo siya sa pader. Number 2, ordinaryong ilaw o bombilya. Usually kasi, di ba, kaibigan, ceiling, receptacle, and then ilaw. Yung ganitong setup ng ilaw, kaibigan, masyado na luma yan. Marami na naglabas sa mga bagong ilaw ngayon, kaibigan, gaya na lang ng mga ganitong downlights. Kung mapapansin mo, mas maganda na talaga siyang tignan. Kung medyo may budget ka, pwede ka maglagay ng chandelier para talagang mas maganda yung kalalabasan ng bahay mo. Tandaan mo, kaibigan, lighting ang isa sa nagpapaganda sa bahay. And last but not the least, lumang electrical panel port. Simula na ng modernong panahon, kaibigan, baka fuse box pa rin yung gamit mo o baka kinakalawang na yung panel board mo. Dapat ina-upgrade mo din yan kasi malaki na yung chance yan na magka-problema. Happy New Year, everyone! Kung magpaparenovate ka ng bahay o sa mga magpapagawa dyan ng bahay sa panahon ngayon, eto na yung gamitin nyo. Miniature distribution panel. Modern na yan, hindi na yan kinakalawang. Kung sakali magkaroon ng overload, kusa na rin nagtitrip yung mga breaker niyan. At safe din yung panel niya in case magkaroon ng electrical error dahil hindi siya conductor ng electricity. Kung gusto nyo malaman kung paano to gamitin at kung paano to wiringan, let me know in the comments.